Magandang umaga po, magandang buhay, si Kuya DM. Please don't forget to follow, like, and share my FB page. Ngayon pong araw ay araw ng mga puso. Ang buong mundo ay nagdiriwang ng araw ng mga puso. Subalit, bilang isang mananampalataya, dapat tayo ay nagdiriwang hindi lamang tuwing February 14, kundi tayo ay nagdiriwang araw-araw at nagpapasalamat sa pagmamahal ng Diyos, sa kabutihan ng Diyos, hindi lamang sa araw na ito. Sapagkat ang araw ay ginawa ng Diyos, ang bawat araw ay ginawa ng Diyos upang maranasan natin ang kabutihan niya at kapangyarihan niya. Sa paggising ng umaga, nandoon na ang biyaya ng Panginoon. Sa pagsikat ng araw, sa kalakasan, proteksyon, nandoon na ang katapatan at kabutihan ng Panginoon. Kaya hindi tayo dapat manghinawa, hindi tayo dapat panghinaan ng loob, bagkus tayo dapat ay mapagtiwala sa Panginoon. At ang pagdiriwang ng araw ng mga puso ay hindi ito Valentine's, ito ay araw ng mga puso na ginawa ng Diyos upang maalala natin ang John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that for those who believe Him will not perish, but have an everlasting life." Ang Panginoong Yesus ang unang nagbigay ng buhay sa atin at tayo ay tumanggap, tayo ay nakakilala at tayo ngayon ay nananagana ng pag-ibig ng Diyos. Actually, sa 1 Corinthians chapter 13 verse 1 to 7, ang pag-ibig na nakasulat sa aklat, "Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw o pompyang na kumakalampag. Kung ako man ay may kakayanang magpahayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya, na anupat nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit kung wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala." Eto na, nagsisimula na ang kahulugan ng pag-ibig. Verse 4, "Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, ni hindi mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa at mapagtiis hanggang wakas." At ang pag-ibig na nagmumula sa Diyos ay walang sukat, hindi nasusukat. Kumbaga sa English, ito ay unconditional love. Ano ba yung unconditional love? Ibig sabihin, walang kondisyon. Hindi yung ikaw lang ang mahal ko, ikaw lang ay sapat na. Hindi. Dapat walang sinasabing ganon. Ang tunay na pag-ibig ay nakikita sa puso, sa gawa, at hindi lamang sa salita. At ang lahat ng umiibig ay punong-puno ng kasipagan, ng katapatan sa kanyang buhay. Kaya, mga kaibigan, ano ba talaga ang tunay na hugis ng pag-ibig sa inyo? Ang pag-ibig para sa akin ay punong-puno ka ng sorpresa, punong-puno ka ng kagalakan, punong-puno ka ng pagbibigay na hindi nasusukat, hindi binibili o hindi pinapalitan at walang kapalit. Ang tunay na pag-ibig ay yung tunay na nagmumula sa Diyos at hindi nababayaran. Ang tunay na pag-ibig ay hindi ito sinasabi.
kundi ginagawa katulad ng Panginoon. So, kung ano man ang inyong pinagdiriwang ngayong araw ng mga puso, ano man ang inyong kagustuhan, ay malaya tayong gawin ang anumang bagay. Basta alalahanin natin, ang unang pag-ibig ay nagmula sa Diyos. Ang unang pag-ibig ay ang Diyos ang umibig sa atin. Natuto lang tayong umibig dahil sa pagmamahal ng Diyos at pinakita ng Diyos. Kaya't kung tayo na tunay na nagmamahal, ipinapakita ito, ginagawa at hindi sinasabi. Kaya kung kayo man ay may mga tanong, pwede po kayo mag-comment dito sa baba ng page na ito, at sa abot ng tulong ng Diyos, ito po isa-isa nating tatanungin. Ilan pong madali Huwag naman pong mahirap at huwag namang magulo. So, mabiyayang araw ng mga puso sa lahat ng pamilya ng Diyos, sa aming pamilya, sa aking mga kapatid, in-laws, sa aking may bahay, sa aking Kuya Daniel, sa aking Kuya Mark, sa mga kapamilya ko, sa Grace Family, sa JLGM, sa Lorimi, at sa lahat ng mga kasama ko sa bahay, sa mga kaibigan kasama sa trabaho. Mapagpala pong araw ng mga puso, at alalahanin natin, ang Diyos na tumawag sa atin ay tapat. Ang Diyos na tumawag sa atin ay hindi nagbabago. Purihin ang Panginoon, and to God be the glory. Amen and amen. So purihin po ang Panginoon sa ating mga buhay, at tayo po ay palaging manalangin, palaging magbasa ng Biblia, at maging halimbawa at instrumento ng Panginoon sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa kanyang kaligtasan na ibinibigay sa bawat sanlibutan. To God be the glory.